Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Diplodocus. Halina't simulan na natin. Sa gitna ng isang latian, nakita ng munting berdeng dinosaur na si Diplodocus ang mga bulaklak na tumutubo sa isang pader. Ginamit niya ang dalawang kuhol bilang guwantes at inakyat ang pader. Sa kabilang panig, nisulayan niya ang araw na papalubog sa abot tanaw. Sa sandaling iyon, tinatawag na siya ng kanyang mga magulang para sa hapunan. Ngunit nagulat si Diplodocus sa isang paru-paro at nahulog mula sa bangin. Sa ibaba, may naghihintay na Tyrannosaurus na handang lumunin ang bata. Ngunit sa huling sandali, nailigtas siya ng kanyang ama at nahila pabalik. Galit na galit ang ama dahil sa panganib na sinugal ng kanyang anak, sinasabing napakadelikado ng kabilang panig ng pader. Gayunpaman, hindi na kayang tiisin ni Diplo ang pagkakakulong sa latian at iginiit niyang gusto niyang lumabas at makita ang mundo. Ang lahat ng ito ay bahagi lamang pala ng isang comics na nilikha ng isang cartoonist na nagngangalang Ted. Gusto niyang kumita mula sa kanyang sining, ngunit dumating ang editor ng magazine na kanyang pinagtatrabahuhan at sinabi na kailangan niya ng bagong karakter para sa susunod na libro. Bukod sa mahigpit na deadline, inutusan pa siya na isantabi ang kanyang mga comics at mag-focus lamang sa trabaho. Dahil wala siyang magawa, sinimulan ni Ted na burahin ang kanyang mga guhit, at naapektuhan nito ang mundo ni Diplo, na nagising sa isang malakas na ingay mula sa malayo. Biglang natakpan ng puting ulap ang buong lugar, at unti-unti nitong binubura ang lahat, kabilang ang mga magulang ng munting dinosaur. Bago pa siya tuluyang mabura, tinulungan siya ng kanyang ina na makakyat muli sa pader, at tumakas si Diplo sa kagubatan habang papalapit ang ulap. Tumakbo siya hanggang sa dulo ng bundok, ngunit sa ilalim nito ay isang napakalawak na dagat ng lava. Dahil wala nang matakbuhan, naghintay na lamang si Diplo sa kanyang kapalaran. At habang tinatapos ng artist ang pagbura sa bundok, nagsimulang mahulog ang dinosaur patungo sa apoy. Sa kawalan ng pag-asa, sumigaw si Diplo na ayaw na niyang naroon. At sa mahiwagang paraan, dinala siya sa ibang mundo na tinatawag na Planet Fear. Doon ay may nagaganap na paligsahan ng mga salamangkero, at ang susunod na kalahok ay si Hocus Pocus. Sinubukan niyang pasayahin ang mga hurado sa pamamagitan ng pagsasama ng mahika at sayaw, ngunit aksidenteng naging daga ang stereo. Lalong lumala ang sitwasyon ng si Diplo na nanunood sa likuran ng entablado, ay nakahulog ng isang bagay na tumama kay Hocus at napaputok ang kanyang salamangka. Tumama ang mahika sa isa sa mga hurado at naging daga rin ito. Dahil dito, ibinoto ng lahat ang pagkatanggal ni Hocus, at tumakas si Diplo sa entablado upang hindi mahalata. Sa labas, nagtago si Diplo sa mga palumpong at umiyak dahil sa pangungulila sa kanyang mga magulang. Maya-maya, narinig din niya si Hocus Pocus na umiiyak dahil sa pagkabigo ng kanyang pagtatanghal, kaya sinubukan niyang aliwin ito. Ipinaliwanag ni Diplo na nawala ang kanyang pamilya dahil sa puting ulap at sinusubukan niyang makauwi. Natuklasan din niyang kaya niyang mag-teleport sa iba't ibang mundo, kaya napunta siya sa Planet Fear. Akala ni Hocus ay katawa-tawa ang kwento, ngunit upang patunayan ito, biglang tumalon si Diplo at nagsabing ayaw na niyang naroon. Tulad ng dati, nagbukas ang isang dimensional portal at dinala silang dalawa sa isang planetang disyerto. Namangha si Hocus at nakiusap na bumalik sila sa kanyang mundo, ngunit sinabi ni Diplo na hindi pa niya kayang kontrolin ang kapangyarihang ito. Samantala, sa tunay na mundo, tinapos na ni Ted ang pagbura sa mga comics. Ngunit napansin niyang may isang papel pa na may guhit. Ipinapakita nito sina Diplo at Hocus Pocus sa disyertong planeta, kahit hindi niya maalala na iginuhit niya iyon. Sinubukan niyang burahin ito, at muling bumalik ang ulap. Sinabihan ni Diplo si Hocus na tumakas bago pa sila mahigop nito. Tumakbo sila ng buong lakas, ngunit mabilis na lumalapit ang ulap. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ng isang sasakyang pangkalawakan na pinamumunuan ni Professor Nerselek at ng kanyang asawa na si Edmology. Ipinaliwanag ng propesor na pinag-aaralan niya ang ulap na tinawag niyang Void. Gusto niyang malaman ang pinagmulan nito, kaya kumuha siya ng sample at nagtungo sila sa kanyang tahanan sa nayon ng Neversville. Doon, dinala niya ang lahat sa kanyang laboratorio at ipinakita ang isang mural na may mga larawan ng lahat ng mundong tinangay ng Void. Napag-isipan niyang iisa ang pinagmulan ng penomenong ito, at upang makuha ang sagot, gumawa siya ng makinang kayang tukuyin ang koordinado ng anumang bagay. Nang ibuhos niya ang sample sa makina, may lumabas na papel sa kabilang panig. Napansin ni Diplo na blanco ito, ngunit naniniwala ang propesor na may nakatagong koordinado roon at inutusan ang barko na basahin ito.
Samantala, sinusubukan ni Ted na lumikha ng bagong karakter, ngunit walang guhit ang pumapasa sa kanya. Nawala na siya ng ideya hanggang sa mapansin niya na ang mga gusot na papel sa sahig ay nagkataong hugis ni Diplo. Hindi niya alam na buhay ang dinosaur sa loob ng comics at naglalakbay sa paghahanap ng kasagutan. Sa kabilang banda, napakabagal ng takbo ng barko, at pinaandar ni Edmology ang autopilot na kontrolado ng isang manika, na lalo pang nagpabagal sa biyahe. Nainip si Hocus at sinubukang galawin ang mga kontrol upang pabilisin ang takbo, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Diplo. Sa kasamaang palad, natanggal ni Hocus ang takip ng manika, kaya ito ay lumaylay at nawala ng kontrol ang barko. Sinubukan ni Edmology na ayusin ang sitwasyon, ngunit bumagsak ang barko sa gitna ng disyerto ng Ehipto. Nang mag-imbestiga sila, nakakita sila ng isang nayon na ang mga tao ay nagsasalita ng napakasinaunang wika na hindi maintindihan ni Diplo. Mabuti na lamang at naiintindihan ito ni Edmology at nagtanong kung saan matatagpuan ang Void. Itinuro ng mga tao ang langit, kaya inakala ng grupo na naroon ang Void. Ngunit gamit ang teleskopyo, nakita ni Profesor Nerselak ang isang kuta sa malayo na hugis kamay na nakaturo sa langit. Nagpasalamat sila at nagtungo roon. Sa kuta, nakatira ang malalaking sibuyas na buhay at mahimbing ang tulog. Ang mga sibuyas na ito ay iginuhit din ni Ted para sa bagong libro. Sa sandaling iyon, binura ni Ted ang kanilang mga mukha at ginuhitan ng masasayang ekspresyon. Dahil dito, naging palakaibigan at mahilig umawit ang mga sibuyas. Ngunit nasobrahan si Ted sa pagguhit at napuno ang buong papel ng mga nakangiting sibuyas, dahilan upang marami ang gumuho sa kuta. Tumakas ang grupo bago sila madaganan, ngunit naiwan sina Hocus at Diplo. Tumakbo ang propesor at si Edmology pabalik sa barko upang iligtas sila. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, muli na namang hiniling ni Diplo na sana ay malayo na siya, at agad silang napunta ni Hocus sa portal. Bago sila mapunta sa ibang mundo, iminungkahi ni Hocus na mag-focus si Diplo upang mapili niya ang patutunguhan. Sinunod ito ng dinosaur at ginamit ang kanyang malalaking tainga upang kontrolin ang paglipad, patungo sa susunod na portal. Naroon ang isang gubat na tinitirhan ng isang napakalaking ahas na tila mabait. Humingi ng tulong si Diplo upang mahanap ang koordinado sa papel, at nangako ang ahas na gagabayan sila sa isang lihim na daanan sa loob ng kanyang katawan. Hindi ito nagustuhan ni Hocus, ngunit pumasok pa rin sila. Kaagad na isinara ng ahas ang bibig nito, at napagtanto nilang nalaglag sila sa isang bitag. Nagsimulang lumabas ang isang likido na pantunaw sa biktima. Bago pa sila maging susunod na pagkain, muling nag-teleport sina Diplo at Hocus sa Dimensional Tunnel. Doon, nakita ni Diplo ang portal na may larawan ng Bonor ang bundok, ang parehong bundok na kanyang kinahulugan noon. Nalungkot siya, ngunit nagpatuloy sa paghahanap ng portal patungo sa mundo ni na Profesor Nerselak at Edmology. Samantala, hinahanap din sila ng dalawa sa rehiyon ng dagat na kilala bilang Bermuda Rectangle, isang lugar na tila latian na puno ng mga sirang tubo, barko, at submarino. Ang mga tubo ay tila nabubuhay at umuungol, dahilan upang himatayan ang propesor. Dumating sina Diplo at Hocus at nailigtas ang kanilang mga kaibigan. Bumalik sila sa barko, at inamin ng propesor na hindi niya matukoy ang pinagmulan ng Void. Nalungkot si Diplo, ngunit pinakalma siya ni Edmology, sinasabing pagkatapos ng bawat unos, sisikat muli ang araw. Doon napansin ni Diplo na ang araw ay may parehong hugis parihaba tulad ng blankong papel. Ibig sabihin, ang araw ang susi sa pinagmulan ng Void. Nagpasya silang lahat na tulungan si Diplo kahit mapanganib ang paglalakbay. Habang papalapit sila sa araw, napagtanto nilang isa pala itong napakalaking portal. Hinigop sila ng matinding puwersa at napunta sa isang di kilalang lugar. Sa parehong oras, sa workshop ni Ted, nakahandusay siya sa sahig na napapalibutan ng mga bigong guhit. Bilang huling pag-asa, ipinadala niya ang mga guhit ng sibuyas sa publisher, ngunit tinanggihan ito at binigyan siya ng palugit hanggang alas 9 ng umaga. Sa portal naman, wasak na ang barko ngunit ligtas sina Diplo at ang kanyang mga kaibigan. Sa itaas nila, nakita nila ang maliwanag na kisame na pala ay ang blankong papel ni Ted. Sinimulan ni Ted ang pagguhit ng bagong karakter, isang kulay rosas na pusa, at naniwalang ito ang magliligtas sa kanyang trabaho. Tumawid ang pusa sa papel at nakilala sina Diplo at ang iba pa. Doon nila nalaman na sila ay mga guhit lamang at si Ted ang lumikha ng Void. Lalong nagalit si Diplo nang mapagtanto niyang binura ni Ted ang kanyang pamilya para lamang makagawa ng bagong karakter. Nagpasya siyang kausapin ang kanyang lumikha at hiniling ang tulong ng kanyang mga kaibigan.
Sa kabilang panig, nakita ni Ted ang mga gumagalaw na guhit sa papel. Nang lapitan niya ito, hinayla ni Diplo ang dulo ng kanyang lapis at kinaladkad siya papasok sa mundo ng mga guhit. Sinubukan ni Ted na bawiin ang kanyang kamay, ngunit nauuwi ito sa pagpasok niya mismo sa papel at nagkakaroon siya ng anyo bilang isang guhit sa comics. Sinubukan ng lalaki na tumakbo palayo, ngunit ginamit ni Hocus Pocus ang kanyang tungkod at siya ay naging isang daga. Nagawang hulihin siya ng grupo, ngunit nagsimulang magsara ang portal at sinubukan ni Hocus na dumaan, subalit naipit si Canton at nawala ang kanyang ilong nang tuluyang magsara ang lagusan. Kasama ni Ted, napasama rin ang kanyang lapis. Binalaan sila ng propesor na kailangan nilang maibalik si Ted sa kanyang mundo bago may masamang mangyari. Iminungkahi niyang bumalik muna sila sa laboratorio upang makagawa ng plano, at dinala silang lahat doon ni Diplo gamit ang kanyang teleportasyon. Sumama rin ang pink na pusa, ngunit nakawala ito mula kay Diplo at napunta sa ibang mundo. Walang oras na dapat sayangin kaya naglakbay ang grupo patungong Neversville. Doon, hiniling ng dinosaur kay Ted na ibalik ang kanyang pamilya gamit ang lapis. Samantala, kinuha ni Hocus ang lapis at sinubukang gumuhit ng bagong ilong, ngunit pinigilan siya ni Diplo at sinabing ibalik iyon upang may guhit ni Ted ang kanyang mga magulang. Nag-agawan ng dalawa sa lapis at sa gitna ng pagtatalo ay nabutas nila ang damo gamit ang mahiwagang bagay. Lumitaw ang isang butas na parang papel at sa kabilang panig ay may isa pang mundo kung saan may isang nagsasalitang asno. Napagtanto ng grupo na gamit ang lapis ay posible silang tumawid sa iba't ibang mundo na para bang pinupunit ang mismong realidad. Dahil dito, mas naging mapanganib ang paggamit ng lapis at iginiit ng propesor na kailangang ibalik ang artista sa kanyang mundo na nasa ibang dimensyon. Samantala, napunta ang maliit na pink na pusa sa harap ng kubo ng isang mangkukulam at ng kanyang katulong, isang salamangkero na ginawang daga. Biktima rin siya ng mahika ni Hocus Pocus na ayon sa mangkukulam ay pinakamasamang estudyante sa paaralan ng mahika. Pagkatapos ng usapan, umalis ang matandang babae upang kumuha ng mas maraming sabaw at naiwan mag-isa ang daga, na agad namang nahuli ng pusa. Nang lumunin niya ang daga, nagkaroon siya ng kakaibang pagbabago at nagsimulang lumaki. Samantala, nagmamadali ang grupo pabalik sa laboratorio at ikinulong ng doktor si Ted habang sinusuri niya ang lapis. Nainip si Diplo dahil gusto na niyang maibalik ang kanyang pamilya, at nag-alok si Hocus Pocus ng isang kasunduan. Kung ibibigay sa kanya ang lapis, babalik silang dalawa sa Planet Fear at gagamitin niya ang mahika upang maibalik ang mga magulang ng dinosaur. Kapag nagtagumpay, muling makikita ni Diplo ang kanyang pamilya at sa wakas ay mananalo si Hocus sa paligsahan ng mahika. Kahit nag-aalinlangan, pumayag si Diplo. Kaya ginulo ni Hocus ang mga makina ng propesor upang ilihis ang atensyon nito habang kinuha ni Diplo ang lapis. Nagtagumpay ang plano at nang maibigay ng dinosaur ang lapis, binasag ni Hocus ang kanyang tungkod at sinabing nasa kanya na ang sukdulang kapangyarihan. Nasaksihan ni Ted ang lahat at sa takot na mali ang paggamit nila ng lapis, nakatakas siya mula sa kulungan at sinubukang bawiin ito. Ngunit ginamit ni Diplo ang kanyang kapangyarihan at silang tatlo ay na-teleport pabalik sa Planet Fear kung saan ginaganap ang malaking paligsahan ng mga salamangkero. Pagdating nila sa entablado, ginamit ni Hocus ang mahika ng lapis upang mandaya at ipalya ang mahika ng isa sa mga kalahok. Sinubukan ni Ted na agawin ang lapis, ngunit iginuhit ni Hocus ang isang hola at ikinulong siya. Dahil malaya na ang daan, ipinahayag ni Hocus na siya na ang pinakadakilang salamangkero at patutunayan niya ito sa entablado. Sinubukan siyang pigilan ni Diplo, ngunit sinabi ng salamangkero na ibabalik niya ang mga magulang ng dinosaur gaya ng kanyang pangako. Hiningi niya ang paglalarawan sa dalawa at naalala ni Diplo ang kanyang mga magulang bilang mga dinosaur na labis siyang minahal at pinrotektahan. Gayunpaman, nabigo ang salamangkero na iguhit ang tamang anyo at nakalikha lamang siya ng dalawang magaspang at nakakatakot na dinosaur. Hinablot ng isa sa kanila ang buntot ng salamangkero at itinapon siya palabas ng entablado, tuluyang winakasan ang kanyang pagtatanghal. Sa kabutihang palad, panandalian lamang ang mahika at naglaho rin ang mga dinosaur, habang si Hocus Pocus ay muling naging katawa-tawa sa paningin ng lahat. Nahihiya, umalis siya sa entablado at sinubukan ni Diplo na kumbansihin siyang ibalik ang lapis bago pa siya makapagdulot ng mas maraming gulo. Ngunit wala siyang pakialam at umalis, gumuguhit ng mga bukal sa kanyang mga paa upang makatalon pa uwi. Hindi na alam ni Diplo ang gagawin at lalo pang lumala ang sitwasyon nang muling lumitaw ang pink na pusa mula sa isang portal. Nang makita niyang nakakulong si Ted, sinubukan niyang hulihin ang daga, ngunit tumakas ang dinosaur kasama si Ted at sila ay na-teleport pabalik sa dimensional portal.
Sa di kalayuan, hawak pa rin ni Hocus ang mahiwagang lapis at sinubukan niyang iguhit ang kanyang ina. Ngunit tulad ng nangyari sa mga dinosaur, doodle lamang ang kanyang nagawa at agad itong naglaho. Malungkot na umuwi ang salamangkero at biglang lumitaw sa harap niya ang pink na pusa. Dahil sa liksi nito, naaga niya ang lapis at tumakbo palayo habang nagkakandara pang gumuguhit kung saan-saan. Samantala, sa portal, hindi alam ni Diplo kung saan pupunta at sinubukan siyang pakalmihan ni Ted. Humingi ito ng paumanhin sa pagbure sa kanyang mga magulang at ipinaliwanag na napilitan lamang siya ng kanyang amo upang mapanatili ang kanyang trabaho. Gayunpaman, determinado siyang itama ang kanyang pagkakamali. Bumalik silang dalawa sa Neversville at muling nakasama ang propesor at si Etymology. Humingi ng tawad ang dinosaur at sinabi niyang handa siyang itama ang lahat at nakabuo na siya ng plano upang maibalik si Ted sa kanyang mundo. Ang plano ay pumunta sa Planet Fear, kunin ang lapis, at pilitin si Hocus na ibalik si Ted sa pagiging tao. Upang magawa ito, kailangan nilang ayusin ang kanyang tungkod, ngunit ipinakita ni Etymology na nagawa na niya ito gamit ang tape. Pagkatapos nito, diretso ng i-teleport ni Diplo si Ted sa tunay na mundo. Tutol ang propesor sa ideya at binalaan sila na dahil kabilang si Diplo sa mundo ng comics, mawawala siya kapag umalis, tulad ng nangyari kay Hocus Knows. Sa halip, nagmungkahi siya ng ideya batay sa klasikong pelikulang Journey to the Moon, kung saan gumamit ng rocket upang makarating doon. Plano niyang ilunsad ang lapis gamit ang kanyang malaking kanyan patungo sa portal ng araw upang maibalik si Ted sa tunay na mundo. Sumang-ayon ang lahat at nag-teleport si Diplo sa Planet Fear upang hanapin si Hocus Pocus. Pagdating nila sa bahay nito, nakita nilang puno ito ng mga guhit at nakabitin ng patiwarik ang salamangkero. Pinagsisihan niya ang kanyang ginawa at sinabi niyang nasa pink na pusa ang lapis. Hinanap nila ito at natagpuan ni Diplo ang mahiwagang lapis sa lupa. Agad niya itong dinampot, ngunit lumitaw ang pusa sa likuran niya at sa isang biglaang atake ay nilunok ang lapis. Dahil dito, muli siyang nagbago at naging isang higanteng pusa na kayang gumuhit ng kahit ano gamit lamang ang isip. Upang pigilan siya, kailangan munang maibalik si Ted sa pagiging tao, ngunit inamin ni Hocus na ang alam lang niyang mahika ay ang gawing daga ang mga tao. Lalong lumala ang sitwasyon nang magsimulang lumapit ang higanteng pusa. Sinubukan ni Hocus na gamitin muli ang kanyang tungkod, ngunit hindi sapat ang tape at hindi ito gumana. Upang iligtas ang grupo, ginamit ni Etymology ang kanyang lihim na kakayahan at nagsimulang kumanta ng malakas, na nagpahinto pansamantala sa pusa. Ngunit mabilis din itong nakabawi at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang i-teleport ang lahat pabalik sa disyerto ng Ehipto. Dahil nasa kanya na ang kapangyarihan ng lapis, nasundan sila ng pusa at patuloy ang pag-atake. Inutusan ng propesor at ni Etymology si Diplo na dalhin si Ted sa portal habang inililihis nila ang halimaw. Ngunit kahit may kakayahan sa teleportasyon, hindi makatawid si Diplo sa tunay na mundo nang wala ang lapis. Pagbalik sa Ehipto, nakita niyang lubos nang nagbago ang lugar dahil sa kapangyarihan ng pusa. Naisipan ni Diplo na itaboy ang pusa patungo sa portal gamit ang kanyan ng propesor, dahil kaya nitong lumikha ng lagusan sa pagitan ng mga mundo. Dinala niya ang lahat pabalik sa Neversville at sumunod agad ang higanteng pusa. Upang maakit ito sa bitag, nagpasya si Hocus na gawing daga ang sarili. Sa isang sakripisyo, tumalon siya sa kanyan at nilamon ng pusa. Nalungkot si Diplo at inutusan ang propesor na paputukin ang kanyan, at naipadala ang pusa patungo sa portal. Nang makarating ito roon, nabuksan ng mga kuko nito ang lagusan at bago pa ito magsara, na-teleport ni Diplo si Ted sa tunay na mundo. Sa kabilang panig, nagising si Ted sa gitna ng kanyang mga guhit at inakalang panaginip lamang ang lahat. Ngunit laking gulat niya nang makita si Diplo na nagmaterialisa sa tunay na mundo. Hindi nagtagal, nagsimulang maglaho ang dinosaur. Gaya ng babala ng propesor, hindi siya kabilang sa mundong ito at unti-unti nang nawawala. Sa kanyang huling sandali, nagpasalamat siya kay Ted sa pakikipagsapalaran at sinabi na ang kanyang pag-iral at ng kanyang mga kaibigan ay nakasalalay sa mga desisyong gagawin ni Ted mula ngayon. Nang tuluyan ng maglaho si Diplo, tumawag ang publisher ni Ted upang itanong kung handa na ang guhit. Ngunit tumanggi si Ted at sinabing hindi na siya magtatrabaho para sa kumpanya at iguguhit na lamang niya ang kanyang pinaniniwalaan. Makalipas ang ilang araw, sa latian ng mga dinosaur, muling nabuhay si Diplo at muling nakasama ang kanyang pamilya. Dahil sa desisyon ni Ted na ipagpatuloy ang pagguhit ng comics, bumalik sa normal ang kanilang mundo at napanatili ni Diplo ang kanyang kakayahan sa teleportasyon. Dinala niya ang kanyang pamilya sa Nevers upang makilala ang propesor at si Etymology.
Muli niyang nakasama si Hocus Pocus na buhay kasama ang kanyang mga magulang na aksidente rin niyang ginawang mga daga. Sa huli, naging maayos ang lahat at ipinagmamalaki ng mga magulang ni Diplo ang tapang ng kanilang anak sa pag-abot sa mundong lampas sa latian. Ngayon, siya at ang kanyang mga kaibigan ay haharap sa mga bagong pakikipagsapalaran na isusulat ni Ted, na sa maikling panahon ay naging malaking tagumpay at minahal ng mga bata sa buong tunay na mundo.